Ayun, nakita ko na si Juni. Nakita ko na, naku po, yung mga bunga ng upo, nagkalat lupa. Tignan nyo, ang daming nakabulakta na mga upo na ani ni Juni. Tignan nyo, napakarami. Nakabulakta lang sa lupa, oh, ang dami. Holy moly, moly, moly. Nandito ako ngayon sa Junilo bilang anak at nag-iisang anak na lalaki ni Johnny. Ano po ang masasabi nyo tungkol sa kasipagan ng inyong ama? Madaling araw pa lang po, pupunta na po siya kagad dito para po mag-asikaso sa gulay. Kahit din po nung may said din siya, ganun din po eh. Wala po siyang pahinga. Anong pangarap nyo sa inyong magulang bilang anak? Siyempre, makaahon po kami sa hirap na sama-sama at maging buo po kami. Halimbawa walang pasok, anong ginagawa mo? Tumutulong din po dito. Minsan po, namimitas po kami ng talbos na kagaya nga po nito ngayon, may pitas po. Maghahakot po sa labas, tapos pagdi-deliver po, ganun po. Bakit ayaw mo tumira dito sa bahay nyo? Gusto ko po dyan, kaso po, wala po talagang kuryente kasi kailangan din po sa school ng kuryente. Tsaka kailangan din po ng stable na signal pag nag-aaral po. Kasi meron din pong online classes o kaya mga announcement po sa ginagawa sa school. Mapagpatayo po ng batong bahay, tapos kung ano lang po muna makakayanan, kaya naman po at makakaipon naman din po yan habang tumatagal. Good morning, good morning, good morning! Mga Dods! Bago nyo panoorin ng aking video o ang aking vlogs, mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Malaking tulong din yan sa aming mga content creator. At, of course, kay Juni, tutulungan po natin siya kung mayroon kayong maitutulong. Tara! Juni, mayroon kaya tang inaantay? Ay, opo, yung kapwa ko po tarbador. Ay, aray na pala isa, dinala na yung sprayer. Wala kasi kaming kurente, kaya pina-charge ko yung power sprayer. Aray na, parating na. Ano pang gagawin nyo ngayon? Ay, magkakalkal uli po ng lupa para magtatanim po uling panibago. Eh, kaya lang, utay-utay ang tanim namin. Wala kasi kaming mga puhunan. Kung ano lang ang pagkakitaan namin, yun, hinati-hati lang po namin. Boss! Salamat sa sprayer. Okay. Na-charge mo na ba? Oo, okay, ako pa. Yan. Kaya dyan ako sa iyo eh. Mag-i-spray ako ngayon. Buti naman pala umulan kahapon na eh. Nadiligan ng aking pitsayang bagong tanim. Oo, tama. Oo. Oh, charge na. Charge na, okay na. Ayos. Dyan ako sa iyo eh. Pasensya ka na, wala ka ng kuryente ah. Ay, no problem. Pero ito na nga gamit to sa lahat. Tayo naman magkakasamahan naman ikaw eh. Hinihintay ko pa si Bernie at si mga kasama ko. Gagawa kami uli eh. Bibili muna ng pang-ulam-ulam namin siyempre. Wala naman ako sasakyan. Alam naman ako yung hina na lumakad. Oh, hindi ba bumalik kahapon? Ay, bumalik naman. Kaya lang inabot nga ng gabi. Nagtambay-tambay, bida-bidahan kami ron sa aming mga buhay-buhay sa nangyayari sa mga buhay-buhay. Hindi talagang mawalaan ka noon. Sabi agahan daw nila, wala pa. Ako itataas nga sana eh. Magtatapos po nung pagsasabugan ko ng pizza tapos may kunti po kaming upong pipitasin para mayroon po kaming financial na magagamit. Pangkain-kain man lang at pangbigay sa kanila sa mga kasamahan ko kasi siyempre kakain din sila. Paano naman sila kakain kung walang pera? Kaya yun, doon kami kukuha ng konting pinansyal. Ano ang kwento mo tungkol dito sa kulay na ito? Mahabang kwento ito. Nung binaha kami nakaraang mga panahon ito'y bago lang itong tayo. Nung hindi pa naitayo ito talagang
4 inches lang ang dinaanan ng anak ko papuntang school. Kaya nakikiusap siya roon na sana magawa na ang tulay para hindi siya mahirapan. Sa awa ng Diyos, nagawa naman kaagad din ang tulay. Kaya ito na siya ngayon, maganda na. Ayos ng tulay ng ito, bago. Makikita niyo, bago talaga siya. Maganda naman paggagawa. Yan na ba yung mga taniman mo? Ito po yung mga taniman ko ngayon. Dahil ang tataniman ko po ito ng talbos ng kamote. Tapos ito po siya, may tulos po. Yan, may kanal, may guwit siya. Yan po ay pipino. Mag-iipon po ako ng puhunan ng pira para makabili po ako ng panibagong buto. Doon po sa upo na bumubunga na, doon po ako kukuha ng pautay-utay na pera na pundo na para makabili ng buto. At ito naman, ang matitira rito, hanggang sa dulo, ay talbos po yung tatanim ko dyan. Ito po ay yung pipino kayo na naputol. Sayang po ang bunga. Ito po yung lupa nakikita nila. Ito po ba lahat yung sinasaka mo o itong itong bagong bungka lang yan ang kasama sa inuupahan mo? Hindi po. Ito po, at saka kasi yung loob, kasama po yun. Nandito pa lang tayo sa labas. So mga ilang hektarya po itong sinasaka nyo? Hindi ko po pa natanong sa may-ari kung gaano kalaki ang lupa ng ito kasi ito po ay inuupahan lang po namin. Gaya kanina, sinabi ko po na hindi pa nga po ako nakapagbuhis dahil gawa nung nagkasakit ako. Eh, nakiusap ako sa may-ari na madidili ang buhis. Pagka ako na lang po ay makapagtanim na po ng panibago, iipunan ko po ang buhis. Hindi ko pa siya tanong kung gaano kalaki. Nasa loob pa po yung iba na lupa. Hanggang dating sa loob, hanggang ilog po yun. So ibig sabihin yung lapad ng lupa na ito, yung laki ng sinasaka nyo na to, kayong dalawang mag-asawa lang ang nagbubungkal nito, wala kayong ginagamit ng makinaryas o kalabaw power. Wala po. Baraso ng asawa ko, tamo. Ano lang, utay-utay lang kasi may sakit ako, hindi ako makatrabaho ng gusto. Kaya makukuha naman sa tiyaga eh. Talagang ganun ang buhay natin. Pero kung may sapat lang talaga na ako na pampunan, talagang mataniman ko ng isang bulyuman ito. Eh wala, kaya idadaan natin sa pautay-utay. Saan mo dadalhin yung sili na nahaharvest mo? Sa tindahan po, sa may karinderya po, ipapalit ko po siya ng dinuguan, ng pagkain po ng ulam. Hindi mo siya ibibenta? Ay, hindi po. Barter po ang tawag doon. Ipapalit po sa ulam. Okay. Opo. Saan kayo nakatira dito sa baryo natin? Ay, dito po sa aking munting kubo, nakakaya naman po, diyan po kami nakatira para pagbaba po namin sa umaga, diretso na po kami sa aming gulayan para maggamas. Tingnan po namin ang aming mga gulay para aayusin po namin kung may nakalaylay na mga baging. Dinadamuhan po namin para diretso po kaming sa aming gulayan. Ang ibig mo sabihin, ito yung bahay nyo, dito kayo nakatirang pamilya? Opo, dito po, sa munting kubong ito. Paano pag umulan? Dito lang po kami. Hindi kayo nababasa rito? Hindi naman po, okay naman po yung bubong, inayos naman po ng asawa ko. Yung bubong nyo, hindi naman siya zero, tagpi-tagpi naman siya. Pag umulan, hindi kayo nababasa? Hindi naman po. Okay naman po siya. Minsan, may anggi naman po, kinokobera na lang po namin ng sako, gano'n. Bali dito kayo nakatira mag-asawa at saka yung... Dalawa naming anak. Okay. Sige. So, mga kababayan, ito po yung tahanan nila June, tsaka nung kanyang asawa, at kasama yung dalawa nilang anak.
Pero naikwento ni Johnny sa akin, yung panganay niyang anak, hindi nakatira dito yung panganay niya na anak na lalaki kasi nag-aaral. At nakausap ko rin yung anak niyang lalaki, hindi rin siya nakatira dito. Doon siya sa mga tita niya nakatira kasi dito sa lugar na ito, walang kuryente. So doon sa mga tita niya, kailangan may kuryente at saka internet kasi nga ang internet kailangan niya sa pag-aaral. Ay, hirap nang hindi pa gaano magaling sa sakit. Ito po yung kubo namin. Dito po kami nakatira mag-asawa. Na, mayroon po kong kasamang matanda dyan na may na po 70 taon. Nanay ko po, dyan sa loob. Ito. Taniman ni Johnny ng kanyang mga upo, kakatapos lang namin mag-harvest. Nandyan siya, nagbabandil na nung upo nilalagay sa plastic. Tara, panoorin natin kung paano siya mag-harvest ng upo. Ito si Johnny, isang masipag na magtatanim ng gulay. Galing na kami doon sa kanyang taniman ng upo at kami ay nag-harvest na. So, mga sandali na lang, sana magiging pera na yon. Johnny, bilang isang magsasaka ng gulay, magtatanim ng gulay, gaano ba kahirap ang buhay ng isang magtatanim ng gulay? Mahirap. Kung talagang sa umpisa pa lang, puro na gastos yung pagkain nyo pa. Kaya minsan dumadanas din kami ng gutom-gutom. Ganon? Oo. Paano kayo nagkakagutom? Ang tinatanim nyo gulay, doon pa lang sa gulay, may pagkain na kayo. Ay, wala pa pong bunga nun kasi bago pa nagtatanim. Ah. Pagkano na yung money na bumunga. Totoo nga naman kasi hindi pa nagbubunga, anong kakainin mo? So, lahat bang gastos doon nyo kinukuha sa bunga ng inyong tinatanim? Oo po. Ganito. Boss, Bernie. Magandang umaga, Naroon sir. na po yung mga upuan nagkalat na po. Ipunin mo na lang. Sige po. Ipunin mo, tapos i-size by size mo kasi ibabandil natin. Lahat ng tudling meron na yun doon. Baka magdoble. Ang dami. Siya ang siya ang Siya po yung- sasamsam nung mga hinarvest natin na upo. Siya po isa po yan sa katulong ko dito bumubungkal ng lupa. Okay. Parang uso talagang hindi pala talaga nawala yung spirit nung bayanihan dito sa barangay natin. Sila, bumabayani sila sa akin, sa iba hindi. Ewan ko sa kanila. Para yatang unfair sila. So, balik tayo dun sa napag-usapan natin. Ilang buwan ba bago nyo mapapakinabangan yung pinaghirapan nyo na pagtatanim ng gulay? Kung talagang maitanim mo siya ng isang bulyuman, ang mangyayari dyan ay 45 to 50 days aani ka na. So, bali yon, isang buwan mahigit. Isang buwan kalahati o Isang dalawa. Mga dalawang buwan. So, doon ka na doon mo na mapapakinabangan yung itinanim mo. Opo. Ganun yun. So, anong ginagawa nyo doon sa loob ng 50 days? Saan kayo kumukuha ng inyong panggastos araw-araw tulad ng insecticide, fertilizer, pagkain nyo? Saan nyo kinukuha yon? Kasi wala pa kayong production eh. Utang po. Naku po, yun ang masakit na katotohanan. Utang ang taas ng tubo, wala kang magagawa. Itinatanim mo pa lang, May utang na. may utang na. Yun ang pinakamasakit na katotohanan sa katulad nating masabing medyo kapos sa buhay pero maganda yung natin dahil lumalaban tayo ng patas tulad ni Johnny. Wala siyang inaagrabyadong mga tao. So, Johnny, ilan bang anak nyo? Dalawa yung anak ko, wala ngayon dito. Namamas ko kasi doon. Nandun sa mga tita na tulog. Okay. So, sa lapad ng inyong sinasaka, ilan lang yung tumutulong sa iyo. Pero ang tumututok dito, kayong dalawang mag-asawa. Opo. Sabi mo nga sa iyo, kagaling mo lang sa hindi magandang pakiramdam. So, yung talagang nakatutok na tumutulong sa iyo araw-araw, yung iyong asawa. Opo. Buti hindi naman siya nagreklamo na dapat ang asawa nasa bahay lang.
Ay sabi ko sa kanya, pag hindi mo ko tutulungan, lalo lang tayo mahihirapan. Yun lang. Kaya pilit siyang tumulong sa akin. Sa bagay, ang ano kasi ang mag-asawa dapat magkatulong sa hirap at ginhawa. Hmm. So, saan kayo nakatira? Ito po ang kubo namin. Ito yung kubo na tinitirhan nyo? Opo. Dito kayo natutulog? Opo. Ay, paano pag umulan? Ay, minsan pag may tulo, sasahurin na ng plastic. Eh, di ba pag yung mga nababali-balita pag malakas yung ulan at bumabaha, hindi kayo inaabot ng baha rito? Inaabot din, lumilikas kami sa taas sa mga kamag-anak ng asawa ko. Ganun, doon kami muna nagpapalipas ng bagyo. Bababa naman kami rito. So, mga kababayan, ito po si Juni, ito ang buhay niya, ito yung bahay nila. Gusto ko man tulungan, wala rin akong maitulong, pero kung kayong nandyan, at sobra-sobra naman ng inyong pera sa bulsa, pwede niyo siyang tulungan. Pwede niyo siyang ipaayos yung bahay, o kahit anong tulong. Tulong dito sa farm niya, sa sakahan niya, at kahit sa anong tulong. Yun naman, kung bukal sa inyong kalooban. So, balik tayo dun. Magkano yung upa mo rito sa lupa na ito? Medyo kaya naman sa bulsa din. Okay. Pero kagaya nga niyan, nakalipas ang isang taon, hindi ako nakapag-upa. Gawa nung galing ako po, hindi po nagkasakit po ako. Kaya nakiusap ako sa may-ari na malilit ang aking upa sa lupa. Yan lang po ang umaani ngayon, yung upo. Yung upo. Ang babawasan dyan, yung mga utang namin, saka yung buwis po ng lupa. Buti hindi po nagagalit yung may-ari na nadidelay kayo ng bayad. Mas nagagalit sila pag hindi nakikiusap ang nagtatanim na hindi makaupa. Okay. Taga saan yung may-ari ng lupa na ito? Taga rito lang po, sa San Gilmo. Ang bait nun. Shout out dun sa may-ari ng lupa na ito. Napakabait nyo, sir. At tinutulungan nyo, binigyan nyo ng pagkakataon si Juni na makapagtanim dito sa lupa nyo kahit sabihin natin paminsan-minsan, hindi siya nakapagbayad ng renta sa inyo. At least, pag nagluwag-luwag naman yung kanyang kita dito sa kanyang taniman, mababayar din kayo. Maraming salamat po, sir. Salute ako sa inyo. Napakabait nyo. So, dito sa bahay na ito, ilan kayong nakatira dito sa bahay na ito? Bali yung mama ko, asawa ko, saka yung bunso ko. Yung panganay ko kasi nasa taas sa matitay natutulog. Doon natutulog. So, 4 kayong nakatira rito. Oo. Pag walang pasok yung bata, nakakatulong sa amin yung magluluto. Habang kami mag-asawa gumagawa. So, mahirap pala talaga yung sitwasyon dito. Makikita nyo naman kung ano yung bahay na tinitirhan ni Juni. So, wala namang masama magtulong sa kapwa. So, yung na-harvest natin na upo na yan, saan makakarating yan? Mag-iipon ng pambili ulit ng fertilizer, insecticide, at panibagong buto, at pambayad sa utang, at sa buhis ng lupa. Hindi, gagarin-garden po, obra yan. Pag nagarin-garden kayo lang kukonsumo. Pero pag dalay mo sa market, wala, hindi sa market. hindi talaga obra. Hindi obra sa market yun. Kaya ang lagayan ko dyan ng pagtatabihan ng pera ay hati-hati rin. Para pag nabuo ko, ibibigay ko na sa may-ari ng lupa. Yung sa fertilizer niya na may ibibili ka agad pag nabuo na. At makapagtanim na kami roon. Dito naman, yung pipino, sili, wala naman to, kumbaga nga, may usapan kami dyan ni Mrs. Ang sili daw nang yan, ang bunga daw niyan ay dinuguan. Mukhang maganda yung sili na yan . No, ang bunga daw niyan, dinuguan, minudo, apritada, lechon paksiw. Kasi dinadala ni Mrs. magluluto ng ulam.
Pinapalitan nila ng ulam. Ulam ang ano, hindi talaga nila binabayaran, ulam ang Hindi ko pinapabayaran. pagkain ang pinapalit. No, hindi ko pinapabayaran. Para may okay. ulam kami. Sabagay, maganda nga rin naman. Maganda nga rin naman. Kaya tinatsaga namin yan. Ayun, mamimitas na yata ng sili. Oo. Mukhang mamayang hapon, masarap-sarap na naman ang ulam namin. O siya, sige. Mga kababayan, dito ko na tatapusin yung aking pakikipagkwento kay Johnny. At nakikita nyo naman kung anong mayroon siya. So, kayo nang bahala.